Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa lalawigan ng Zanan sa Iran at hindi bababa sa 14 na miyembro ng IRGC ang naiulat na namatay ayon sa ulat ng Iranian media. Ngunit nananatiling misteryo pa rin ang dahilan sa likod ng pagsabog na ito. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa Iranian media, tinawag nila ito bilang hindi sumabog na pampasabog. Ibig sabihin, isang bomba mula sa Israeli o American jet noong digmaan na hindi sumabog agad, pero ngayong inilipat ay sumabog. Kaya 14 na sundalo ng IRGC ang napatay at may ilan pang nasugatan. Ngayon, mahigit 2 buwan nang walang internet sa Iran, kaya mahirap kumpirmahin ang mga balita. Pero galing ito mismo sa Iranian media. Maaari nating ipalagay na totoong nangyari ang insidente. Ngunit, hindi tiyak kung ano mismo ang nangyari. Hindi malinaw kung ito ba ay hindi sumabog na pampasabog o iba pa. Ang dahilan kung bakit may mga pagdududa sa paliwanag na ibinigay ng Iranian media ay dahil marami na tayong nakita ng mga misteryosong pagkamatay nitong mga nakaraang linggo na may kaugnayan sa mga miyembro ng IRGC. Mukhang hindi lang ito simpleng pagkakamali. Posibleng may talagang tumutugis sa kanila. Pero ito na ang pinakanakamamatay na insidente mula nang magsimula ang tigil putukan noong Abril 7. 14 ang namatay at posible pang madagdagan dahil may mga nasugatan at ginagamot pa. Ilang araw nang nakalipas, may ulat tayo natanggap na nagsasabing naghahanda ang Israel na ianunsyo ang kabiguan ng negosasyon at pahintulot sa muling pag-atake sa pasilidad ng Iran. Hindi naman malaking issue ang ulat na ito dahil madalas na tayo nakakabasa ng ganito mula sa media ng Israel at Amerika tuwing ilang araw. Nagsalalita ang ministro ng depensa ng Israel at sinabing maaring kailangan nilang kumilos muli sa Iran para matiyak na hindi mabanta ng rehimen ng Israel sa mga darating na taon. Hindi ibig sabihin ng pahayag na yon na ang nangyari sa Iran ay dahil sa Israel o Amerika. Pero, kailangan pa rin natin itong bantayan. May iba pa tayong dahilan para maniwala. Maaring mga Iranian ang gumawa nito. Ang dahilan ay mula mismo sa mga politiko ng Iran na nag-aalala sa posibleng pag-aalsa, kaya nagbibigay sila ng pampublikong pahayag tungkol dito. Kahapon, sinabi ni Sabedi na nililimitahan ng autoridad ng Iran ang akses sa internasyonal na internet, habang may digmaan dahil sa takot itong magamit sa pag-organisa ng kaguluhan. Kung muling bubuksan ng buo ang internet, maaring may ilang mga bayarang tao na armado rin na mag-organisa ng mga pagtitipon gamit ang mga network na ito. Binanggit ni Sabedi ang pambansang pag-aaklas noong Enero. 8 at 9 kung saan libo-libong nagpoprotesta ang napatay ng mga puwersa ng seguridad at babala niyang maari maulit ito kung aalisin ang mga restriksyon. Ayon sa kanya, iniutos ng kataas-taasang pambansang konseho ng seguridad ang pagpapatigil at mananatili ito habang may digmaan. Ang ganitong pahayag ay patunay na hindi na kailangan pang maghanap ng ebidensya kung sinusuportahan ng mga Iranian ang rehimen. Mga opisyal ng rehimen mismo ang nagsabi na kung bubuksan ulit ang internet, pwedeng magkaroon ng mga protesta tulad noong Enero. Mas inaalala nila ang mga Iranian kaysa digmaan. Bumagsak ang ekonomiya dahil sa pagsasara ng internet. Ngunit mas pinili pa rin ng mga opisyal na manatiling sarado ito kaysa malagay sa panganib ang kanilang kapangyarihan dahil sa mga nagpoprotesta. Bukod pa rito, patuloy pa rin ang mga pagbitay sa loob ng Iran. Ibig sabihin, maaari pa nating idagdag sa bilang ng mga namatay na alam natin ng protesta noong Enero. Ilang araw lang ang nakalipas, narinig natin ang punong maestrado ng Iran. Ang taong ito ang pangunahing hukom sa Iran na nagsabing itutuloy nila ang pagbitay sa mga sangkot sa protesta noong Enero. Pakinggan ninyo ito sa live na telebisyon. Isa sa mga hinihiling ng mga tao ay na ang isang tao. Isa sa mga makatarungang kahilingan ng mga tao ay ang mga nagkasala, ang mga nakipagsabwatan sa kalaban, ang mga posibleng kumikilos bilang ahente ng kalaban sa loob at labas ng bansa ay habulin, agad na tukuyin at agad na litisin. Siyempre, natural lang na ito ay gawin ayon sa batas, batay sa katarungan at hustisya. Ito mismo ang ayaw ng kalaban. Naniniwala ang mga hamak at isinumpang tao na, halimbawa, ang hudikatura ay sumusunod sa kanilang kagustuhan. Sinasabi natin na hindi sila dapat bitayin. Sino ka para sabihing hindi sila dapat bitayin? Mali kang sabihin na ang kriminal na nagpadugo sa ating mahal sa buhay at nagtangkang magdulot ng kaguluhan sa digmaan ay hindi dapat bitayin.
Parurusahan namin sila sa anumang parusang itinatadhana ng batas. Hindi namin pinapansin ang mga salita at usapan ng mga mayayabang na taong ito na akala nila ay hawak pa rin nila ang kapangyarihan ng kayabangan, ang kapangyarihang sila mismo ang naniniwalang taglay nila. Kaya't inuulit ko sa inyo at binibigyang diin ko at gusto kong maresolba agad at tama ang mga kaso at maibigay agad ang mga hatol. Ayon sa batas, ipatupad at iulat sa lahat ng yugto. Maging gobyerno, araw-araw ipatupad ito sa lahat ng bansa. Sobrang paranoid ng mga opisyal ng Iran, lalo na ang RGC, na pumapatay sila ng tao dahil lang sa paggamit ng Starlink o pagkonekta sa internet. Panurin ninyo ang ulat na ito. Si Hassam Aladin, ama ng 2 anak, ay binugbog hanggang mamatay matapos arestuhin dahil sa paggamit ng Starlink para makakonekta sa internet. Mahalagang tandaan na ang Starlink ay bawal na mula Pebrero 28 simula ng digmaan. Pero may mga tao pa ring pinapatay ng walang paglilitis. Pinapatay ang mga tao sa kulungan dahil lang sa paggamit ng Starlink at pakikipag-ugnayan sa mundo. Nahuli si Aladin nitong nakaraang 2 linggo dahil sa umani paggamit ng Starlink para kumonekta sa internet. Pero walang ebidensyang ipinakita laban sa kanya. Hindi siya nabigyan ng tsansang ipagtanggol ang sarili ni hindi nakarating sa korte. Binugbog siya sa kulungan at namatay. Kinumpiska ang kanyang bangkay at hindi binalik sa pamilya hanggat hindi sila pumirma ng kontratang bawal magsalita sa publiko tungkol sa nangyari. Ginagawa na ito ng mga opisyal at sundalo ng Iran noon pa man. Sa panahon ng mga protesta, pumapatay sila ng mga tao at dinadala lang nila ang mga bangkay sa isang sentrong lugar kung saan pwedeng pumunta ang mga pamilya para kilalanin ang bangkay. Pero maaari lang nilang makuhang bangkay kung papayag silang bayaran ng mga bala na ginamit para patayin ng kanilang kaanak at kung papayag din silang huwag itong isapubliko. Kung sasabihin na lang bahagi siya ng pulisya at rehimen at hindi nagpoprotesta, kung papayag silang pumirma na bahagi siya ng rehimen, dun lang nila makukuha ang bangkay. Ngayon, maintindihan ninyo na sensitibo at hindi to angkop sa YouTube. Naintindihan ko kung ayaw ipakita ito ng YouTube. Pero ganito ang araw-araw na dinaranas ng mga Iranian, kaya namin tinatalakay ang digmaan sa Iran. Kung maaari ninyong maglaan ng sandali, pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Malaki talagang epekto nito sa dami ng tao makakapanood ng video na ito. Ngayon, pag-usapan natin ang nangyayari sa usapang negosasyon. Sa kasamaang palad, wala talaga tayong gaanong bagong impormasyon. Kahapon, tinalakay natin ang bagong panukala ng Iran na mas maganda kaysa sa huling ipinadala nila 1 linggo nang nakalipas. Pero hindi pa rin natin alam ang eksaktong detalye ng kung ano ang kasama sa bagong panukalang ito. Pero alam natin na malabong tanggapin ito ng US. Pakinggan ang sinabi ni Pangulong Trump kahapon tungkol sa panukala. Gusto nilang makipagkasundo pero hindi ako kontento rito. Gusto ng Iran na makipagkasundo dahil halos wala na silang natitirang militar. At gusto nilang makipagkasundo pero hindi ako kontento. Alam mo, napakawata-wata at hindi magkaibigan ng pamunuan nila, hindi sila magkasundo sa isa't isa. Hindi sila nagkakasundo. Sobrang nalilito sila sa nangyari dahil halos lahat ng militar nila ay nawasak na. Pero nakausap lang namin ang Iran. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Pero masasabi kong hindi ako masaya. Ang pamunuan nila ay watak-watak. Laging nagtatalo sa isa't isa. Babalik sila, isang may sinasabi, iba naman ang sinasabi ng isa pa. Sobrang nalilito sila. Malinaw na halos wasak na ang kanilang bansa. Wala na ang hukbong dagat at hukbong himpapawid nila. Marami sa mga sundalo nila sa kasamang palad ay wala na. Dapat na sila magpakita ng solusyon na yon dahil hindi ako kontento sa ginagawa nila. Sa ngayon, hindi pa natin alam ang detalye ng bagong panukalang ibinalik ng Iran. Pero ang mga detalye na alam natin ay galing sa ulat ng Axios Reporting, isang organisasyon ng balita na mahusay mag-ulat ng lahat ng nangyayari tungkol sa mga negosasyon. Narito ang panayam mula sa mamamahayag na nagbabalita ng mga istorya nito at ibinabahagi kung anong laman ng Iranian counterproposal o mas tama, kontra sa kontrapanukala. Pakinggan niyo. Ano ang pinakabagong naririnig mo tungkol sa kung ano talaga ang laman ng proposal na ipinadala ng Iran? Kaya ang proposal na ito ay tugon talaga sa mga amyenda ng US na ipinadala sa Iran ng White House envoy na si Steve Witkoff noong Lunes.
Ang ipinadala ni Witkoff sa mga Iranian ay pangunahing sinusubukang isingit muli sa draft agreement ang mga isyu na may kinalaman sa nuclear program ng Iran. Mga isyong sinubukan ng mga Iranian na alisin sa kasunduan at ituon lang ito sa Strait of Hormuz. Hiniling ni Witkoff na ibalik ang mga iyon sa kasunduan. Kagabi, ipinadala ng mga Iranian ang kanilang tugon tungkol sa mga amyendang iyon. Sa pagkakaintindi ko, ang mga Iranian lumapit pa lalo sa mga amyenda ng US pero hindi nila ito tinanggap. At sa tingin ko, kaya sinabi ni Pangulong Trump na hindi siya nasiyahan sa tugon ng mga Iranian na hindi pa rin talaga tumutugma sa gusto ng US. Kung di maresolba ng negosasyon ang isyu sa nuklear, dapat isipin na muling magsisimula ang digmaan. Kaugnay nito, hindi naman talaga nabawasan ang presensya ng militar ng US sa gitnang silangan. Sa katunayan, mas dumarami pa nga ang mga eroplano ng supply na lumalapag sa mga base ng US at iba pang himpilan ng operasyon ng US sa rehiyon. Kahapon, nagdao si Pangulong Trump ng maigpit na lihim na pagpupulong na nabalitaan ng media. Sa pagpupulong, kinausap niya ang mga komander ng militar na nagbigay ng mga opsyon para sa Estados Unidos kung mabigo ang negosasyon. Ito ang kanyang mga komento tungkol dito. May dumating na commander ng CENTCOM dito kahapon. Binibigyan ka ba niya ng briefing sa iba pang paraan o opsyon? Anong klase at paano ito naiiba? Well, mga opsyon, ibig ko sabihin, gusto ba nating sugurin sila at tapusin na sila ng tuluyan? O gusto ba nating subukang makipagkasundo? Yan ang mga opsyon. Gusto mo bang sugurin siya, tapusin na siya? Mas gusto kong hindi. Bilang tao, mas gusto kong hindi. Pero yun ang opsyon. Gusto ba natin pumasok doon at tapusin sila agad? O gusto ba natin gumawa ng ibang paraan? Sobrang watak-watak sila, Peter. Alam mo naman. Sobrang watak-watak. Ibig kong sabihin, hindi sila nagkakasundo. At nalalagay tayo sa alanganing posisyon dahil doon. May isang grupo na gusto ng isang kasunduan. Yung isa namang grupo gusto rin ng isang kasunduan. Kasama na mga hardliner. Gusto rin ng mga hardliner na makipagkasundo. Bakit hindi nila gugustuhin? Wala silang Navy. Wala silang Air Force. Wala silang depensang kontra himpapawid. Wala talaga silang kahit ano. Para maintindihan ang asal ng Iran ngayon, dapat nating balikan kung paano ito nakarating sa kasalukuyang estado. Hindi lang ibig sabihin na bumalik tayo sa 1979 at 79 nang mangyari ang Rebolusyong Islamiko. Dapat nating balikan ang panahon ng pamumuno ng dinastiyang Qajar sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paano ang mga desisyon noon ay patuloy na nakakaapekto sa Iran ngayon. At alam mo ba, iyan ang ginagawa namin sa multi-part podcast naming kakalabas lang ngayong araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin na yon, siguradong pakinggan mo ito. Pwede mo itong panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description o pwede mo rin panuurin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Sa madaling salita, i-click mo lang ang video na nasa iyong screen.